magulang, at mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Kasabay ng ating papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Jum'ah na tayo ay hinirang upang sumamba, na tayo'y biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas ng pangangatawan, lakas ng pananampalataya upang tayo ay mag-ibada sa Yawmul Jum'ah, magsagawa ng pagsamba, isang dakilang ibada sa araw ng Jum'ah, ang pagsasala at pakikinig ng khutbatul Jum'ah. Kabilang dito ay ang pagpapaalala natin sa ating mga leader at mga pinuno. Tunay nga na hindi lingid sa ating kaalaman ng mga kaguluhan, hindi lingid sa ating kaalaman ng mga nangyayari sa ating bansa ngayon. At dapat maging responsibilidad ng bawat isa, Muslim man o hindi Muslim, na magbigay ng paalala sa mga ganitong pagkakataon. At ngayon, gusto natin magpaalala at nawa ay makarating ang mga pagpapaalalang ito sa kinauukulan. Na tunay na ang pamumuno ay isang amana mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ito ay hindi panggigipit o pagpapayaman o pag-aapi ng tao. Ang pamumuno ay isang pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan si Allah ay nag-utos sa inyo na isuli ang mga amana, responsibilidad o mga bagay na pinagkatiwala sa inyo. Isauli ang amana sa mga karapatan nito, at kapag kayo ay humahatol sa pagitan ng mga tao ay humatol kayo ng may katarungan. Ang pagkakaroon ng posisyon o pagkakaroon ng pagkakataon na tayo'y mamuno sa mga ating nasasakupan ay hindi isang pribilehiyo. Ito'y isang amana mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na inaatang niya sa bawat isa. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatihi." O kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahat daw anya tayo ay may kanya-kanya tayong pinamumunuan. Meron tayong pinamumunuan sa ating paaralan, meron tayong pinamumunuan sa ating mga pinagtatrabahuhan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. At kayo ay tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga nasasakupan. Ang panawagang ito, ang paalalang ito ay para sa lahat ng mga namumuno mula sa pinakamababang pamumuno hanggang sa pinakamataas. Na ang pamumuno na ito ay ibinigay sa atin bilang amana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y amana na tatanungin sa atin ni Allah. Maaring dito sa dunya ay maraming mga tyrant o mga napagbigyan ng pagkakataon na mamuno at sila ay naging mapagmalabis at sila ay hindi naparusahan. Pero wallahi thumma wallahi, sa araw ng paghuhukom, tunay nga na sila ay lilitisin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah ya'murukum." Tunay nga na kayo ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang siga, ang pamamaraan na sinabi sa Quran ay pautos. "Inna Allah amarakum." Tunay nga na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, "An tuwaddul amanat." Na ibalik nyo ang mga amanat na ito. Nung tayo ay nangangampanya, nung tayo ay nag-a-apply sa ating mga hanap buhay, trabaho o anuman sa posisyon na ito, lahat ng bagay ipinangangako natin. Ngayon ilagay tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dyan, inutusan tayo, "An tu'addul amanat." Na ibalik natin itong amanat na ito. Ito ay pinapaalala natin sa ating sarili at sa lahat ng mga taong namumuno sa atin. At bilang mga Muslim, isa sa karapatan natin na magpaalala sa ating pamunuan, sapagkat tayo ay mas'ulun, tayo ay tatanungin bawat isa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, isa sa mga palatandaan ng pagkasira ng lipunan ay kapag ang pamumuno ay napupunta sa maling tao.
Ito'y pagkasira. At itong pamumulong, itong amana na ito ay tinatanong sa namumuno at tinatanong din sa mga taong naglagay sa pamumuno. Lahat tayo tatanungin dito. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha wushida al-amr ila ghairi ahlihi, fantadirus sa'a." O kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam anya, kapag ang isang tungkulin o pamumuno ay ipinagkatiwala sa hindi karapat-dapat, hintayin niyo ang araw ng paghukom. Fantadirus sa'a, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maaring minsan nawawalan na tayo ng pag-asa. Ano ba nangyayari sa atin? Bakit nagkakaganito ang ating bayan, ang ating mga pamunuan? Pero sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa idha wushidatil amr," kapag nailagay ang responsibilidad sa mga ghairi ahli na hindi naman karapat-dapat, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwag tayo mag-alala. Dalawa ang sinasabi ng mga tafsir ng hadith. Fantadirus sa'a. Una, hintayin natin ang araw ng paghuhukom sapagkat mayroong pagtutuos dito. Pangalawa, fantadirus sa'a, tunay na kapag nangyayari na daw niya ang mga ganitong mga ganap na hindi nalalagay ang tamang mga pinuno sa kanilang mga karapat-dapat, ay malapit na daw ang araw ng paghuhukom. Ito yung mga bahagi sa mga senyales o bahagi sa mga tanda na maaari mo nang hintayin ang saa. Maaari mo nang hintayin ang araw ng paghukom. Bahagi na ito. Ibig sabihin, kung ngayon mo ito naranasan, fantadir, hintayin mo na sapagkat nandyan na sa paligid mo. Wa'iyadan billah. Katakutan natin ito sapagkat ito'y nagsisimula na ang mga tanda ng pagdating ng araw ng paghukom. Mga kapatid sa Islam, may mga pinunong inuna ang kanilang mga pangalan kaysa sa pakanan ng tao. May mga gumagamit ng impluwensya upang patahimikin ang katotohanan. At may mga umaabuso sa kapangyarihan dahil iniisip nilang walang mananagot sa kanila. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ri'ayatan yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi al-jannah." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang alipin o walang tao na nabigyan ni Allah ng pamumuno sa mga tao at namatay habang nilililang niya ang kanyang mga nasasakupan maliban na lamang na ipagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang jannah sa kanya. Ibig sabihin, kapag nabigyan daw niya ang isang pinuno ng responsibilidad o nabigyan ka ng pagkakataon ng pamumuno at dinatnan siya ng kamatayan o dinatnan tayo ng kamatayan na tayo'y mapanlinlang sa ating mga nasasakupan, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipagbabawal daw niya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang pagpasok sa paraiso. Wa'iyadan billah. Kaya ito'y binabanggit natin sa pamumuno sa pangkalahatan. Kahit na pa sa mga pinuno nating mga Muslim, wa'iyadan billah. Na nabigyan ka ng posisyon, nabigyan ka ng pagkakataon mamunot magsilbi sa tao, at ikaw'y inabutan ng kamatayan na ikaw ay nanghihil lang sa iyong mga nasasakupan, haramallah, binagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala alayhi al-jannah, ang pagpasok sa paraiso. Kaya ang mga posisyon ito'y amana. Ito'y responsibilidad na binibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito pribilehiyo. Kaya nakapagtataka sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o panahon ng mga sahaba, subhanallah, tinatanggihan ng mga sahaba na kapag binibigyan sila ng pamumuno. Sapagkat alam nila ang amana, alam nila ang responsibilidad. Samantalang tayo ngayon, marami sa atin gustong mamuno, nag-uunahan para makuha ang posisyon, pero hindi nila alam ang kahalagahan na ibalik ang amana. Walang problema pag tayo ay namuhay ng marangya. Ito'y hindi pinagbabawal ng Islam. Sinabi ng Quran, la tansa nasibaka fid dunya. Huwag mong kalilimutan ng iyong share sa dunya. Hindi pinagbabawal ito. Pero kapag ikaw ay nagmanabis, kapag ikaw ay nandaya sa iyong nasasakupan, kapag ikaw ay lumabag sa amana na binigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, وَهُوَ غَاشٌ لِأَرَعِيَّتِهِ إِلَّا هَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ.
na yung binigay sa yung masuliya, yung binigay sa yung responsibilidad ay naging malabis ka, ipagbabawal sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpasok sa paraiso. Napakalaki ng amana na binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. At tayo naman, bilang mga nasasakupan, dapat tayo magpatuloy na makiisa sa mga mabubuting gawain. At gayon rin, magpatuloy tayo magpaalala sapagkat ito'y responsibilidad ng bawat isa. Ang pagpapaalala, ang pinakamainam na ginagawa ng isang nasasakupan. At nawa ay tayo ay biyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting pinuno. Nawa tayo ay bigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pinuno na magbibigay sa atin ng amana na ipinangako sa atin. Ito'y dua na dapat gawin ng bawat mga Muslim at bawat mga tao na nasasakupan ng kanilang lider. Idua natin sa kabutihan ng ating mga liderato, idua natin na sila magkaroon ng hikmah, ng wisdom, ng kakayanan mamuno sa atin. At ngunit, ipaalala natin at mabasa natin ang mga hadith at ang mga ayat ng Quran, ang mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang hindi pagbalik ng amana ay may kaparusahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay gabayan niya ang ating mga leader. Allahumma amin. Idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan sila ng wisdom, bigyan sila ng hikmah, bigyan sila ng pag-unawa. Ito'y sa mga leader ng mga Muslim at mga hindi Muslim. Pinanalangin natin sila. Kahit na pa ang mga pinuno, hindi mga mananampalataya, hindi mga Muslim, dapat tayo mga Muslim na may makipagkaisa. Sabi sa Quran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Magtulungan kayo pagdating sa kabutihan at pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marapat tayong sumunod sa mga kabutihan. Pero sa mga pagkakataon na mayroong mga kaguluhan, dapat tayo maging bantay at dapat tayo unang-una magamit natin ang karapatan upang magpaalala sa kanila. Idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin ang ating mga leader at patatagin ang mga Pilipino, Musliman at di Muslim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tunay na lakas ng isang leader ay hindi nasa dami ng kanyang kapangyarihan kundi nasa kanyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at katarungan sa sangkatauhan. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallahi ala manabir min nur. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang mga makatarungang pinuno. Dito naman pinupuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga pinuno nating makatarungan. Ang mga pinuno natin nagbalik ng kanilang mga amana, kanilang mga pinangako sa kanilang mga nasasakupan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallah, tunay na silang mga makatarungan sa mata ni Allah subhanahu wa ta'ala o para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa mga pulpito ng liwanag sa piling ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa pulpito. Ala manabir min nur. Sila'y gagabayan lagi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi yawmil qiyamah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamamahal na tao kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, yung pinakamamahal para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, sino ito? Wa'adnahum minhu majlisan. At sinabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinakamamahal na tao sa yawmul qiyamah at sila'y pinakamalalapit na uupo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino to? Imamun adil. Yung mga makatarungang leader. Sa araw ng paghuhukom, nandiyan ang mga ambiya, mga propeta, mga rusul, mga syahid, mga syuhada. Pero sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamamahal na tao sa araw ng paghuhukom at nasa lapit, nasa paligid sila, papipwestuhin sila sa paligid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino to? Ang mga imamun adil. Silang mga makatarungan leaders. Kaya kung mayroong mga babala doon sa hindi magiging makatarungan, ay nagbigay naman ng papuri
doon sa mga leader natin na magiging mga katarungan. Ang mga pinuno natin na dapat alalahanin na ang kanilang posisyon. Dapat natin alalahanin ito, Muslim man o hindi Muslim. Ang posisyon ay panandalian lamang. Darating ang araw, mawawala ang titulo, mawawala ang kapangyarihan at impluwensya. Mula ngayon, kahit tayo, 100 taon mula ngayon, hindi na tayo maaalala ng mga taong umiiral. Hindi na tayo maaalala. Pero kung nakagawa tayo ng kabutihan, nakagawa tayo ng katarungan, ay mananatili ang ating mga ginawa kahit na libo-libong taon pa. Tignan natin yung mga taong gumawa ng kabutihan na hindi nakalimutan ng kanilang mga pangalan. Ang posisyon nawawala. Ang titulo, ang kapangyarihan, lahat ng bagay na yan ay pansamantala lamang. Pero kapag ibinalik mo ang amana na binigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan ito ng dakilang kapalit. Ilan sa mga simpleng tao ang gumawa ng kabutihan na ngayon ay libong-libong taon na ay naaalala pa rin natin. At ilan sa mga kilalang tao, kilala, makapangyarihan, na ngayon ay hindi na natin nababanggit. Halimbawa, malapit na ang Hajj. Sa Hajj, may ginagawa tayo diyang sa'i. Sa'i, ito'y paglalakad sa Safa wa Marwa. Safa at Marwa. Pagkatapos ng tawaf, sa Kaaba, maglalakad tayo sa 2 burol na ngayon ay sakop na ng loob ng Masjidul Haram. Pero nung panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, way back, panahon ng mga ancient, wala pa dyan. Labas ng masjid dyan na may 2 burol. At pagkatapos natin magtawaf, maglalakad tayo dyan ng 7 beses. Para matapos ang unang set natin, yung umrah, doon natatapos. Alam ba natin kung paano nagsimula yun? Yun ay nagsimula sa isang babae, Hagar, sa disyerto, na dahil sa pagsunod niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagpunta siya rito, ang anak niya si Ismail, iniwan sila ni Ibrahim a.s. at humihingi siya ng tulong. Nag-aakyat, panaon siya sa 2 burol. Hanggang sa pinadala si Malaikat Jibril, binigay siya sa kanila ang Zamzam sa istorya. Ngayon, dahil sa kabutihang gawa niya, libong taon, hindi lang sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, libong taon, bago pa dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hanggang ngayon, sa mga tao nag-uumrah, sa mga tao nag-ahad, ginagawa nila sa'in ito. Pag-alala na ginagawa dahil sa kabutihang ginawa. Kabutihang ginawa na ngayon ay naaalala natin ang pangalan at naaalala natin ang gawa. Alam natin ang pangalan, alam natin ang gawa. Pero ilan sa mga pinuno, sila Fir'aun. Si Fir'aun, siya yung nagsabi na, ana rabbukumul a'la. Sinabi niya na ako ang Panginoon. Pero si Fir'aun ngayon, ang naaalam natin ng salitang pangalang Fir'aun, na kung minsan dinadagdagan pa ng la'natullahi alayh, sumpa inawasan ni Allah. At alam mo ba ang nagawa ni Fir'aun? Si Fir'aun ang nagpalakas ng kanyang lugar ang Ehipto ng panahon na yun. Pinakamalalaking gusali, pinakamagagandang lugar. Pero may naaalala ba tayo niyo sa ginawa niya? Wala. Maliban sa kanyang pagmamalabis at paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong naaalala sa ginawa niya. Maliban sa siya ay isang masamang tao. Ngayon, papayag ba tayo? Kung tayo ay mga pinuno sa panahon natin ngayon, lahat ng titulo na to, minsan isang termino lang ibibigay sa iyo, 6 na taon, 4 na taon, 2 taon, 3 taon. Ang amana, binibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong gusto natin? Magkaroon tayo ng reward ni Allah subhanahu wa ta'ala at maalala tayo bilang mabubuting tao o tayo ay maparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at magkaroon lang tayo ng mga mamandali ang kabutihan dito sa dunya. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya.
Ang nangyayari sa ating bansa ngayon ay isang pagsubok sa bawat isa. Ang bawat isa sa atin ay merong responsibilidad. Responsibilidad na unang-una ay magbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang lahat ng kabutihan at gabay ay si Allah subhanahu wa ta'ala lang ang magbabalik sa atin. Pagkatapos ay gawin natin ang pinakamaiinam na gawain na maglalayo sa karahasan, na maglalayo sa pagkaligaw, at maglalayo sa pagkakawatak-watak ng mga Pilipino at mga Muslimin. Kaya iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang palagi ang ibinuduan ng ating mga ulama. Ang sabi, Allahumma asla wa la ta'umurina warzuqhum al-'adl wat taqwa wa ab'ad 'anna ad-dhulma wal fasad. Ang sabi, O Allah, ituwid mo ang aming mga pinuno. Allahumma aslih wa la ta'umurina. At pagkalooban mo sila ng katarungan at takot sa Diyos. At ilayo mo kami sa pang-aapi, dun, at fasad o korupsyon. Ito ang palagi ang dinuduan ng mga scholar natin. Allahumma asli wa la ta'umurina warzuqhumul 'adl wat taqwa wa ab'ad 'anna dhulma wal fasad. Ito ang lagi nating hiningin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iduan natin na gabayan niya, bigyan niya ng hikma ang ating mga pinuno, Muslim man at hindi Muslim. Iduan natin na gabayan sila, bigyan sila ng talino at wisdom upang mapamunuan ang ating bayan ng tama. At tayo ang pumipili sa kanila. Kaya tatanungin din natin ang ating mga sarili. Tatanungin din natin ang ating mga sarili. Hindi lang ang problemang ito ay nanggaling sa isa. Lahat itong nasa paligid natin. Dapat malaman natin kung saan tayo nagkulang, saan tayo nagkamali. At insyaallah ta'ala ay may pagkakataon pa na baguhin ito. Magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway gabayan tayong lahat, na naway pangalagaan niya ang ating bayan, pangalagaan niya ang ating mga leader, pangalagaan niya ang ating mga leader ng mga Muslimin, pangalagaan niya ang ating mga mamamayan, pangalagaan ng mga Muslimin. At insyaallah ta'ala, bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tagumpay insyaallah dito sa dunya at sa